bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang mong kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow complicated. Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent ka. Nag-double agent. Yeah. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot, syempre, kasi kilala na nila ako. Oo. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So until now, hindi ka pa rin nag-e-expose ng, ako Yeah. si Ka Eric, pero lahat na nangyari sa buhay ko. Hindi ko pwedeng expose. Halimbawa, paano namin... Yun yung national security aspect. Paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side yun. Ikaw So paano ko in-infiltrate naman ang NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay proteksyon. Hindi pandaraya, proteksyon sa gustong tumulong sa gobyerno.